Nagpatuloy sina Javier at Gregory sa kanilang paglalakbay upang maabutan si Prinsipe Jericho habang papunta pa lang ang mga ito sa isla ng pinagpala. Kinakailangan nilang magmadali dahil isang araw ang nasayang sa kanilang paglalakbay. Mas binilisan pa nila ang pagkilos para umabot sila sa oras at mapigilan si Jericho sa binabalak nitong pagsasakripisyo sa sariling buhay. Nauuna na sa pagpapatakbo ng kabayo si Javier habang nakasunod lang si Nicolas na may malalim na iniisip habang nakatuon ng pansin sa kaibigan. Walang ano-ano'y naalala niya bigla ang nakaraan. Isang mahalagang alaala sa kanya ang nagbalik. Sumagi sa isipan niya ang unang araw kung paano sila nagkita at nagkakilala ni Javier. Sa panahong yun ay parehong nasa mura pa lang ang kanilang pag-iisip at medyo mapusok sa pagdidesisyon sa mga bagay-bagay. Natawa si Gregory nang maalala niya kung paano sila pinatakbo ng nilalang na agilyon. Halos magkandara pa sila sa pagtakbo upang takasan ng halimaw na may dalawang bahagi ang katawan. Kaya nga dahil doon ay nasugatan siya, subalit nagpapasalamat pa rin siya sapagkat nakilala niya ang isang tulad ni Javier. Ang araw na yon ang lubos na nagpasaya sa kanya dahil nakatagpo niya ang taong una niyang naging kaibigan. Ang taong unang nagtiwala sa kanyang kakayahan para maging isang ganap na kabalyero. Simula din ang araw na yon, mas lumalim pa ang samahan nila ni Javier kahit naging panandalian lang ang kanilang pagsasama. Itinuring na niyang higit pa sa kaibigan si Javier dahil ito lamang ang nagbigay sa kanya ng layunin para ituloy ang bukod tanging pangarap niya sa buhay na ngayon natupad na niya. Ang pangarap na maging kabalyero at higit na mas mahusay sa larangang ito. Dahil nakamtanan niya ang pangarap ay siya naman ngayon ang susukli sa mga kabutihang ipinakita sa kanya ni Javier. Gagawin niya ang lahat para magantihan lang ang utang na loob na natamo niya sa kaibigan kahit buhay pa niya ang maging kapalit nito. Maya-maya pa ay biglang naputol ang pagmumuni-muni ni Gregory nang huminto sandali si Javier sa kalagitnaan ng kanilang paglalakbay. Nagulat siya nang mapansin ang isang cabin na nakaharang sa daan. Nagpasya silang bumaba sa kabayo para silipin ang maliit na bahay. Pumasok sila sa loob ngunit nagulat sila nang bumungad ang mga patay na kuneho na nakasabit sa kisame. Ilang hayop din tulad ng usa at baboy ramong nakitang nakalapag sa dekahoy na lamesa. Napansin din nila na maayos na nakahilera ang mga kagamitan sa sala. Kumpleto ito ngunit nakapagtatakang sobrang napakatahimik ng bahay. Nilibot pa nila ang tingin sa paligid at umagaw sa pansin nila ang silid sa bandang dulo ng bahay. Dahan-dahan silang lumapit sa kwarto pero laking gulat nila nang makita ang isang lalaki na nakaupo sa silya. Nakatalikod ito habang nakaharap sa dingding. Napakatahimik nito. Nagtataka tuloy sina Gregory kung bakit hindi man lang ito gumalaw kahit may nanghimasok na sa kanyang pamamahay. Naglakas loob na lumapit si Gregory sa lalaki at dahan-dahan niyang hinawakan ito sa may balikat. Pasensya na po, pero maaari po ba kaming magtanong sa inyo? Pinaharap niya ang lalaki ngunit laking gulat ni Gregory nang lumantad sa kanya ang nagyayelong mukha ng lalaki. Dito palang napagtanto ni Gregory na ilang araw na palang patay ang lalaki habang nakaupo sa sariling silya. Pinahiga nila ito sa sahig at tinalayan ng dasal bago tinakpan ng kumot. Tumayo kaagad si Javier para umalis. Hindi na tayo pwedeng manatili pa rito. Kailangan na nating kumilos. Wika ni Javier. Sandali Javier. Huwag kang magpadalos-dalos ng desisyon. Napahinto sa paglabas ng bahay si Javier at lumingon ito kay Gregory. Wala tayong ibang pagpipilian kundi manatili muna dito. Mukhang malapit na ring dumilim sa labas kaya mas delikado kung ipagpapatuloy natin ang paglalakbay sa madilim na gubat na yan. Gagawa tayo ng apoy. Ito ang magpapanatili sa atin maging ligtas sa lugar na ito. At meron pang higit na panggatong dito upang maihatid tayo sa buong magdamag. Mahabang paliwanag ni Gregory. Mabilis itong mag-isip at mag-analisa ng mga bagay-bagay kaya madalas bumibilib rito si Javier kapag nakakaisip ito kaagad ng paraan. Naunawaan agad ni Javier si Gregory kaya bumalik sila sa may sala at sinilaban ng ilang mga panggatong sa bakal na pugon. Mabilis na lumiyabang mga kahoy sa isang kumpas lang ng kamay ni Javier. Hindi na siya nag-atubiling gumamit ng mahika
dahil alam naman din ni Gregory ang sikreto niya. Hindi naman ako ganon ka-inutil, no? Alam ko ang ibig mong sabihin. Saad ni Javier. Ngumiti lang si Gregory habang pinapainit ang katawan sa nagliliyab na pugon. Pagsapit ng dilim, mula sa madilim na bahagi ng kakahuyan ay biglang lumitaw ang isang babaeng nakasuot ng itim na balabal. Dahan-dahan itong naglakad papalapit sa likod ng kastilyo at pinasabog ang mga rehas na bakal sa isang kumpas lamang ng kanyang kamay. Dala ang isang nagliliyab na sulo ay binagtas ng mahiwagang babae ang madilim na tunnel. Bumaba ito sa hagdan at tinahak ang isang lagusan sa dulo ng tunnel. Ilang sandali ang nakalipas ay nakarating na rin sa ilalim ng kastilyo ang babae. Umakyat ito sa bakal na hagdanan at sinuyod ang ikalawang palapag ng kastilyo. Mabilis ang kilos ng babae. Tila wala itong sinasayang na oras habang naglalakad sa mahabang pasilyo. Dinig na dinig pa ng babae ang mga boses ng nagpapatrolyang gwardya sa paligid, pero patuloy lang siya sa pagbagtas sa pasilyo. Maya-maya pa ay isang gwardya ang biglang nakapansin sa kanya sa likuran at pinahinto siya nito. Tumigil naman ang babae. Sandali! Huminto ka! Sino ka? Tanong agad ng gwardya. Dahan-dahan itong lumalapit sa babae subalit mabilis itong tumilapon sa isang iglap lang nang hindi man lang nagsasalita o lumilingon ng mahiwagang babae. Mabilis na nalagutan ng hininga ang gwardya nang umumpog ang ulo nito sa pader. Ngumiti lang ang babae at nagpatuloy na sa paglalakad nang wala man lang bakas ng ingay na iniwan sa lugar. Samantala, 4 na sunod-sunod na katok ang bumulabog sa pinto ng kwarto ni Aragon. Tumayo naman kaagad ang matanda at lumapit sa pinto. Andito ka na pala, Michelle. Halika, tuloy ka. Bati ni Aragon na nakangiting binuksan ang pinto para kay Michelle. Kinakabahan na pumasok ang dalaga habang dumiretso naman sa lamesa si Aragon. Sinenyasan nitong umupo si Michelle habang binubuhusan niya ng alak na ubas ang isang kupeta. Sa tingin mo ba, ligtas pa rin ang kaharian sa kabila ng pagdagsa ng mga taong nagsilikas? Panimulang tanong ni Aragon pero nanatiling tahimik si Michelle. Kinakabahan pa rin siya. Huwag ka mag-alala ha, hindi kita hahadlangan. Makakapagsalita ka ayon sa mga pananaw mo. Wika ni Aragon. Sa tingin ko ay mas ligtas sila kung mananatili sila rito. Mas kalabisan sa kaharian kung hindi tayo gagawa ng paraan. Sagot ni Michelle. Mabuti kung ganun. Sige, makakaasa kang tutulong ako sa mga mungkahi mo. Kinuha ni Aragon ang baso sa lamesa at dahan-dahan itong umikot sa upuan ni Michelle. Sinusundan nito ng tingin ni Michelle habang nagsasalita ito sa likuran niya. Biglang may sumagi sa isip niya. Pero natatakot sila. Gabi-gabi, nakikita nila ang kanilang mga kaibigan, ang kanilang mga magulang, ang kanilang mga anak na pawang malupit na inaagaw sa kanila at hindi nila alam kung sinong susunod. Wika ng dalaga. Anong maaari kong gawin para makasigurong ligtas sila? Tanong kunwari ni Aragon. Magpakita ng lakas at tatag ng loob sa lahat. Ang pagpapasara ng tarangkahan kahapon ay nagpapakita ng takot sa nilalang kagaya nila. Para itong isang kabayo at kabalyerong sakay nito. Kung maramdaman ng mga tao ang iyong takot, hinding-hindi na sila magtitiwala sa inyo. Sagot ni Michelle. Napangiti si Aragon. Nagpapasalamat ako sa iyong payo. Tumayo si Aragon sa likod niya at pinatong nito ang mga kamay sa likod ng upuan ni Michelle. Meron kang mahusay na pag-iisip sa iyong mga balikat, Michelle. Umahanga ako sa taglay mong talino. Ipinatong ni Aragon ang mga braso nito sa likod ng upuan at dahan-dahang gumapang sa mga balikat ni Michelle. Bahagyang kumilos ang mga kamay ni Aragon na parang gustong sakalin ng dalaga. Ngunit tumigil ito nang mapagtanto ang isang bagay. Napaisip sandali si Aragon. Biglang sumagi sa kanya ang paalala ni Raya. Kaya sinandal nito ulit ang mga braso sa likod ng upuan ng babae. Mukhang sapat na ang pag-usap natin ito. Maraming salamat sa iyo, Michelle. Nakangiti si Aragon. Tumayo naman agad si Michelle.
At kailangan ko na rin sigurong umalis para pakainin ng hari. Kabadong sagot ng dalaga. Huwag mong pahirapan ang iyong sarili para dyan. Sisiguraduhin kong aalagaan siya ng mabuti ni Rigor. Bago pa makakilo si Michelle, ay inunahan na siya ni Aragon at ito na mismo ang nagbukas ng pinto habang nakangiti pa rin. Mukhang isang mahabang sandali ang lumipas. Ipapahatid na kita sa mga gwardya ko pauwi. Alok pa ni Aragon. Lumitaw ang mga bantay sa labas ng silid. Tumango si Michelle at hindi na siya tumanggi. Mas gusto pa niyang may maghahatid sa kanya kesa mag-isa lang siyang umuwi ng bahay. Medyo nakakatakot na rin ang maglakad sa labas, lalo na't gumagala pa rin sa lungsod ang mga nilalang na Dorotya. Salamat din po sa inyo, Panginoon. Sabay magalang na nagbow si Michelle. Tumabi si Aragon para makadaan si Michelle. Isinira niya ang pinto ng may matalim na tingin. Tangan ng mga sulo ay maingat na ineskorta ng mga gwardya si Michelle pauwi sa kanyang bahay. Tahimik at kampanting binabagtas ng tatlo ang madilim na kalsada. Habang maingat silang naglalakad, ay hindi nila napansin na pinagmamasdan na pala sila ng mahiwagang babae mula sa ibabaw ng isang tore. Mabilis na hinubad ng babae ang nakatakip na hood sa kanyang ulo. Sa tulong ng sinag ng buwan ay lumitaw ang nanlilisik na mga mata ni Prinsesa Raya habang nakatitig kay Michelle. Itinaas niya ang isang kamay at itinutok kay Michelle. Sa isang kumpas ay tumilapon ng ilang metro sa lupa si Michelle kasama ang mga gwardya at nawalan sila agad ng ulirat. Mabilis na gumuhit sa makikipot na labi ni Raya ang isang nakakalokong ngiti habang kanyang pinagmamasdan ang babaeng kinaiinisan niya. Samantala, nagsindi naman ng apoy ang grupo ni Prinsipe Jericho sa gitna ng gubat upang makapagpahinga sa mahabang paglalakbay. Paikot silang nakatayo sa campfire habang nakikiramdam sa paligid. Wala silang makita sa paligid kundi ang kadiliman ng kakahuyan. Lumapit si Eliseo kay Jericho na tila nakatitig sa kawalan. Mukhang iniisip pa rin ito si Javier. May nakikita ka ba? Umiling lang si Jericho. Alam mo ba kung ano ang haharapin natin sa isla ng pinagpala? Tumango lang si Jericho. Gusto mo bang sabihin sa akin kung ano? Seryosong tumingin si Jericho kay Eliseo. Nasa akin na ang pasaning yon at sa akin lang mag-isa. Seryosong sagot ni Jericho. Tumingin ka sa paligid, Jericho. Sinenyasan ni Eliseo si Jericho na tignan ang kadiliman sa paligid ng apoy. Tumingin naman si Jericho. Nakipaglaban kami sa 1,000 hukbo gamit ang aming mga kamay para sa'yo. Hindi ka nag-iisa, sabay tayong lalaban. Tara, ako na ang bahala. Inilahad ni Eliseo ang isang kamay niya para kunin ang sulo kay Jericho. Kailangan mo ng pahinga. Inabot sa kanya ni Jericho ang sulo at inilagay sa isang kamay sa balikat niya, kasabay ng isang simpleng ngiti. Salamat. Tinapik ni Jericho si Eliseo sa likod habang naglalakad siya patungo sa campfire. Maya-maya pa ay nataranta agad ang grupo nang marinig nilang lahat ang tili ng Dorotya habang kumakalat yon sa sulok ng madilim na gubat. Nagtipon kaagad ang grupo sa gitna ng apoy at hinanda ang kanilang mga sarili sa mga nilalang na paparating. Pinulot nila sa lupa ang mga sulo nila para itaboy ang mga ito. Nabalot ng ilang nakakabingi at nakakatakot na hiyawan ng buong paligid. Palipat-lipat kung saan-saan ang mga boses na naririnig, kaya palipat-lipat rin sila ng tingin sa paligid. Hindi naglaon ay nawala na rin ang taghoy ng mga nilalang hanggang unti-unti itong naghalo na parang natunaw na yelo. Pumasok si Mang Rigor sa kwarto ni Haring Argo upang suriin kung natutulog na ba ang hari. Ngunit nagtaka sandali si Mang Rigor dahil nakapatay ang mga kandila sa buong silid. Tinignan niya ang kama ng hari at napansin niyang nakahilata na parang lasing sa kama si Haring Argo. Hinanap niya sa paligid si Michelle ngunit hindi niya ito makita sa 4 na sulok ng silid. Medyo nakaramdam siya ng kaba sa dibdib. Michelle! Ngunit walang Michelle ang tumugon sa kanya.
Nagpasyang lumabas si Mang Rigor at naglakad-lakad siya sa buong kastilyo. Ngunit bigo niyang makita si Michelle. Naisip tuloy niya na baka umuwi na ang dalaga kaya naisipan niyang puntahan ito sa bahay. Sa kalagitnaan ng gabi binagtas ni Mang Rigor ang madilim na kalsada na may dalang sulo. Napakatahimik sa daan at wala siyang marinig na ingay. Wala rin siyang makitang nagpapatrolyang gwardya kaya lubusan ng kinabahan si Mang Rigor na baka kung ano na ang nangyari. Sumasalubong ang malamig na hangin habang nagmamadaling naglalakad si Mang Rigor sa kalsada hanggang makarating siya sa palengke. Mabilis ang mga hakbang niya sa daan habang nagmamasid siya sa paligid. Subalit sa pagkatapak niya sa dulo ng palengke ay hindi niya inaasahan ang isang trahedyang sasalubong sa kanya na tiyak na ikakagulat niya. "Michelle!" Tawag ni Mang Rigor. Maya-maya pa'y narinig niya ang isang hiyaw ng dorotsa habang papalapit na siya sa dulo ng palengke. Nagmadali si Mang Rigor ngunit namataan niya sa di kalayuan ang mga nakatihayang bantay sa daan malapit sa tore. Nakita din niya si Michelle na nakahiga sa gitna ng mga bantay. Nilapitan kaagad ni Mang Rigor si Michelle at sinuri niya ang mukha ng dalaga. Mainit pa rin ito kaya nakumpirma niyang buhay pa ito at hindi isang dorotsa ang umatake sa kanila. Napitlag si Mang Rigor ng isang dorotsa ang biglang lumitaw at umatake dito sa likuran niya. Umiyaw ang espiritong ligaw habang nakangangambibig kay Mang Rigor. Winasiwas kaagad ni Mang Rigor ang sulo niya at naitaboy niya ang dorotsa. Pumasok ito sa isang bahay at nawala na parang bula. Mabilis na kumilos si Mang Rigor upang dalhin si Michelle sa bahay. "Alam mo, hindi mo na kailangan magpatuloy sa paglalakbay na kasama ako." Wika ni Javier habang kasalukuyan silang umiinom ng alak ni Gregory. Tumawa lang ng sarcastic si Gregory habang nakaupo sa tabi ng lamesa. "Subukan mong pigilan ako, malalagot ka sa akin." Pabirong banta ni Gregory at binuhusan ng matapang na alak ang baso ni Javier. Medyo namumungay na rin ang kanyang mga mata. "Bakit? Anong dahilan mo? Dahil isa ka bang kabalyero at pakiramdam mo'y nakagapos ka lang sa karangalan?" Saad ni Javier. "Hindi mo naiintindihan, Javier. Wala rin itong kahulugan sa akin." Wika ni Gregory. "Dahil ba kay Michelle?" Natigilan saglit ang lalaki at seryosong tumingin kay Javier. "Nangako ko sa kanya na poprotektahan ko si Jericho. Alang-alang sa binitawan kong salita ay tutuparin ko yon kahit anong mangyari." Sagot ni Gregory, sabay ibinaba ang bote sa sahig. "Hindi mo kailangan mag-alala, iingatan ko siya para sa inyong dalawa." Uminom ng alak si Javier habang nakangiti pa kay Gregory. "Gaya ng sinabi ko, nakapagbitiw ako ng pangako. Hindi ko babawiin yon." Ani Gregory. "Iniisip mo pa rin ba siya?" Tanong ni Javier. "Winaglit ko na siya sa isipan ko. May tamang lalaki para sa kanya." Pagsisinungaling ni Gregory. Nakaramdam ng lungkot si Javier. "Sinuko mo na talaga ang bataan, no? Pasensya na." Malungkot na sambit ni Javier. "Si Jericho, mas mabuting tao kaysa sa akin. Mas matino kaysa sa akin. At mas karapat-dapat kaysa sa akin. Kaya komportable akong nasa kamay niya ang maayos na pangangalaga kay Michelle. Mas ligtas siya." Wika ni Gregory. "Sa dami ng sinabi mo, naintindihan ko na agad ang nararamdaman mo." Sabi ni Javier. "Bakit? Mahal niya si Jericho at masaya siya. Kaya sino ba naman ako para hadlangan yun?" Nakangiting wika ni Gregory. Pero napansin ni Javier na sa likod ng ngiti ng kaibigan ay may nakatagong lungkot at pait sa kanyang dibdib na matagal na nitong pinapasan. Ang sakit ng pusong nagpaubaya para sa ikaliligaya lang ng minamahal. Pinulot ni Gregory ang bote ng alak at nilunod na lang nito sa kalasingan ng sarili upang maibsan ang lungkot na nadarama niya. Inasikasong mabuti ni Mang Rigor ang sugat sa ulo ni Michelle habang nakahiga ito sa kama. Nagkamalay na rin ang dalaga matapos itong painumin ng gamot ni Mang Rigor
habang ito'y tulog. May nakatapal na bimpo sa kanyang noo para maibsan ang pananakit ng kanyang ulo. Naaalala ko ang paghatid sa akin ng mga gwardiya papunta sa bahay ko. Pagkatapos nun biglang may… Napaigik si Michelle sa sakit nang sinubukan niyang alalahanin ang mga nangyari. Napahawak ito sa kanyang ulo. Isang maliit na sugat lang ito. Napakaswerte mo at hindi ka napuruhan. Ani Mang Rigor. Lahat ng tao ay pinag-uusapan ng tungkol sa sintomas ng lamig. Ngunit wala man lang maramdaman na lamig sa loob ng katawan ko. Ano nangyari? Pagtataka ni Michelle. Mali ang iyong iniisip, Michelle. Hindi ka inatake ng Dorothea. Pahayag ni Mang Rigor. Kung ganun, ano yung umatake sa akin, Mang Rigor? Bakit ako bumagsak at nagtamo ng sugat? Sunod-sunod na tanong ng dalaga. Hindi ko rin alam. Pero natatakot ako na baka may taong gustong manakit sa'yo. Sambit ni Mang Rigor na ikinagulat ni Michelle. Pero bakit? At sino? Pagtataka ng dalaga. Wala akong ideya kung sino. Pero wag mo nang isipin yon. Ang mahalaga ay ligtas ka. Kaya mag-iingat ka na ulit. Payo pa ng matanda. Pero kung yun nga ang motibo nila na saktan ako, bakit hindi nila sinigurado na patay ako? Baka hindi talaga nila intensyon na patayin ako, kundi takutin lang. Mas mapapadali sana ang trabaho nila kung tinapos na ako, di ba? Teorya pa ni Michelle. Siguro nga tama ka. Ngunit ang salarin ay kahina-hinala. Mas minabuti niyang iwan ka sa daan para atakihin ang mga Dorothea. Wika naman ni Mang Rigor na medyo naguguluhan din sa nangyayari. Naging malaking palaisipan sa kanya kung ano ang motibo ng salarin. Wala siyang maisip na rason para atakihin na lang ng ganoon si Michelle at basta na lang iwan sa kalye. Ang isa pang gumugulo sa kanya ay isinama pang patumbahin ng mga gwardya. Sa mga ganitong senaryo ay maaaring nasa malayong distansya ang salarin at nag-aabang lang ito ng pagkakataon para sumalakay. Base sa sinabi ni Michelle ay sabay silang bumagsak ng mga gwardya matapos ang pag-atake at may malakas na puwersang tumulak sa kanila. Kung iisipin, hindi isang pangkaraniwang tao ang salarin dahil wala man lang naganap na labanan sa mga gwardya. Kung gayon, isang tao lamang ang naisip ni Mang Rigor na maaaring gumawa nito. Si Melissa o di kaya ay si Prinsesa Raya. Isang mahika lang ang maaaring magdulot ng ganoong pinsala sa mga biktima para himatayin. Subalit tungkol pa rin sa mga teoryang ito ay hindi pa sigurado si Mang Rigor. Kailangan niya munang magsagawa ng mga masusing investigasyon para malaman niya ang pakay ng salarin mula sa insidenteng nangyari. Medyo malalim na ang paligid nang magpasyang magpahinga sina Javier at Gregory. Sa loob ng maliit na cabin, makikitang mahimbing nang natutulog ang dalawa sa kahoy na higaan. Nang biglang pumasok ang isang malamig na hangin mula sa siwang ng bintana. Tila isang usok itong kumalat sa buong paligid ng bahay at nagtungo sa sala na naging dahilan para mamatay ang mga kandilang nasa ibabaw ng lamesa. Lumipat ang tila malausok na figura at hinihipan nito ang nagliliyab na apoy mula sa pugon habang tulog pa rin ang dalawa. Pero naramdaman ni Javier ang pamilyar na presensya na dumaan sa tabi niya at nagising siya kaagad. Naupo sa kama si Javier at mula sa likuran ay umatake ang isang nanggagalaiting Dorothea. Sumigaw ang Dorothea habang pabulusok ito kay Javier. Napatayo si Javier sa kama nila. Gregory! Sabay tinapon ni Javier ang huling bahagi ng kanyang alak sa namamatay na apoy sa pugon at ito ay nagliyab sa harap ng Dorothea na nagpahintulot naman kina Gregory at Javier na tumakbo papalabas sa madilim na silid. Ligtas na nakalabas sina Javier sa cabin. Tumakbo sila papasok sa kakahuyan habang tinatawag ni Javier ang dakilang dragon na si Gamora. Hinabol silang dalawa ng Dorothea sa madilim na kakahuyan habang ito ay sumisigaw sa galit.
hanggang sa isang bolang apoy ang nahulog mula sa langit at nabura ang Dorocha. Sumabog ang espiritong nilalang na Dorocha nang tamaan ng nagniningas na apoy. Nagulat si Gregory sa nasaksihan kaya napatingin siya sa ere. Isang dambuhalang nilalang ang nakita niyang lumilipad sa ere. Tumingin siya kay Javier na patuloy lamang sa pagtakbo. Sinundan niya agad ito hanggang sa makarating sila sa isang lambak sa labas ng kakahuyan. Mabilis na binunot ni Gregory ang kanyang espada. Natigilan siya sa itsura ng dragon. Patuloy na lumilipad sa himpapawid si Gamora habang paikot-ikot ito sa ere. Nakita niya ang isa pang Dorocha na papalapit kina Javier. Sinunog ito ni Gamora gamit ang pagbuga ng apoy at sumabog ang Dorocha. Matapos sumabog ay naglaho na parang usok ang nilalang. Naglaho kaagad ang nakakabinging taghoy ng mga Dorocha sa takot kay Gamora. Dumapo sa ibabaw ng clearing si Gamora sa harap ng dalawa. Umakbang si Gregory para salakayin ng dragon pero inabot ni Javier ang isang kamay para pigilan siya. Ayos lang, huwag ka matakot sa kanya. Hindi siya masamang nilalang. Tumingala si Javier kay Gamora na yumuyuko sa kanya. Salamat sa tulong mo, wika ni Javier. Sino yung kasama mo? Mukha siyang lapastangan. Galit na tanong ni Gamora. Ako si Gregory, kaibigan ako ni Javier. Pakilala ni Gregory sa sarili kay Gamora. Siyempre yan ang sasabihin mo. Ikaw, Gregory, ang pinakamatapang at pinakamarangal sa kanilang mga kabalyero. Sambit ni Gamora. Salamat sa papuri mo, pero hindi ako sigurado kung totoo ba yan. Sagot naman ni Gregory. Makikita natin. Sa ngayon, merong higit pang mga bagay ang magaganap. Ang Dorocha ay hindi maaaring hayaang manatili sa mundong ito. Dapat maibalik na ang natanggal na tabing sa pagitan ng magkabilang mundo para matigil na ang paghahasik ng lagim ng mga isinumpang espiritong yon. Pahayag ni Gamora. Papunta na kami sa isla ng Pinagpala para tulungan si Jericho na ayusin to at ibalik sa dati ang nasirang tabing. Tugon ni Gregory. Seryoso ka ba? Ngunit sa ano namang kapalit? Seryosong tanong ni Gamora. Alam ko na ang tungkol sa daigdig ng mga espiritu. Sila'y nangangailangan ng isang kaluluwa bilang sakripisyo. Sagot ni Javier. Nagkakamali ka. Walang hinihinging kapalit ang mga Dorocha. Si Caruso, ang nagsisilbing tagabantay ng pinto sa daigdig ng mga espiritong ligaw, ang humihingi ng sakripisyo. Ani Gamora. Kung ganon, sa kanya kami magbibigay ng kasunduan. Wala na bang ibang paraan para matigil ang paghahasik ng lagim ng mga espiritong to? Seryosong tanong ni Javier. Wala. Tanging isang kaluluwa lamang ang maaaring makapagsara sa malaimpyernong lagusa na yon. Paliwanag ni Gamora na ikinalungkot ni Javier. Wala na pala silang pagpipilian kundi ialay ang buhay ng isa sa kanila para tuluyang magsara ang pinto sa pagitan ng dalawang daigdig. Si Jericho ang nagnanais na magsakripisyo para maisara ang lagusang yon. Kaya tungkulin kong pigilan siya at gawin ang aking tadhana para protektahan siya. Mahabang pahayag ni Javier na ikinagulat ni Gamora. Hindi mo ito maaaring gawin, Javier. Makukulong ka sa lugar na yon ng panghabang buhay kapag itinuloy mo ang katigasan ng iyong ulo. Pigil ni Gamora. Pero wala na akong magagawa. Ako ang dapat na pumalit sa kanya. Tugon naman ni Javier. Mula nang makilala kita, may nakita na akong hindi nakikita ng iba habang ako'y nakakulong sa kuweba. Ngayon ay narito na ako para makita ang lahat. Malungkot na sabi ni Gamora habang nakayuko kay Javier. Tahimik lang na nakikinig si Gregory. Marami sa nakikita mo ang natutupad, matandang kaibigan. Ang propesiyang nasisilip mo ay parang isang hula na nagkakatotoo, kaya maraming mabubuting bagay ang naituro mo sa akin na lubos kong pinahalagahan. Nakangiting sagot ni Javier. Umamo ang mukha ni Gamora. Magiging walang silbi ang mundong ito
kapag nawala ka, batang mangtatawas. Tinignan ng malungkot ni Gamora si Javier bago siya lumipad sa ere. Pinagmasdan ng dalawang dragon habang ito'y lumilipad sa himpapawid at naglaho sa kadiliman ng gabi. Nagkatinginan muna sina Javier at Gregory bago sila magpatuloy sa paglalakbay. Inabot na sila ng sikat ng araw bago makapasok ulit sa isa pang masukal na kakahuyan. Habang tahimik na naglalakbay sa gubat, ay hindi maiwasan ni Gregory na magtanong kay Javier na tila may malalim na iniisip. Mukhang naglalaro pa rin kasi sa isipan nito ang mga sinabi ni Gamora. Pagdating natin sa isla ng pinagpala, balak mo ba talagang isakripisyo ang iyong sarili? Seryosong tanong ni Gregory sakay ng kabayo. Anong gusto mong gawin ko? Hayaan na lang na mamatay si Jericho? Saad naman ni Javier. Napatingin ako sa iyo at nagtataka ako sa sarili ko. Sadya ko bang ibibigay ang aking buhay para sa isang bagay? Wika ni Gregory. Dapat may dahilan ka. Isang bagay na pinapahalagahan mo. Isang bagay na mas mahalaga kaysa sa anumang bagay. Pinatakbo ni Javier ang kanyang kabayo. Nag-isip sandali si Gregory bago sumunod kay Javier. Huminto sila sa tuktok ng isang burol at nakakita ng isang makapal na usok na umuusbong mula sa isa pang abandonadong kastilyo sa malayo. Mukhang may sumago pa sa kanila. Masyadong malaki ang usok mula rito. Wika pa ni Gregory habang pinagmamasdan nila ang kastilyo. Napatingin sa kanya ang kaibigan. Sa tingin mo, mga bandido ba? Tanong naman ni Javier. Ikiniling ni Gregory ang kanyang ulo bilang isang tanda ng walang kasiguruhan. Nagkibit balikat lang si Javier. Sa tingin mo ba makakarating tayo dyan bago sumapit ang gabi? Tanong pa ni Javier. Isa lang ang paraan para malaman. Tara na, bilisan na natin. Tumakbo sila patungo sa abandonadong kastilyo na may layong kilometro mula sa kinatutungtungan nilang burol. Mabilis ang pagpapatakbo nila sa kabayo. Nakaupo ang grupo ni Jericho sa paligid ng apoy habang masayang nag-uusap ang mga kasama niya. Pansamantala muna silang huminto sa lugar upang palipasin ang madilim na gubat sa labas. Habang masayang nag-uusap sina Eliseo at Nicolas ay hinubad ni Kael ang bota niya sa tabi ng dalawa. Kasunod ang kanyang medyas. Napabuntong hininga sina Eliseo at Nicolas sa amoy ng medyas ni Kael kaya lumipat sila ng upuan sa tabi ni Ramon at Jericho. Biglang sumingkit ang mga makakapal na kilay ni Kael. May namatay ba? Tanong pa ni Eliseo. Bakit ako laging kinukulit nyo? Reklamo ni Kael. Napatakip ng ilong sina Eliseo at Jericho. Hindi ako makapag-isip ng tama sa amoy na yun. Ano kaya yung naamoy natin? Wika pa ni Nicolas habang nakatakip din ang ilong niya. Tumayo sina Ramon at Eliseo pagkatapos ay pinagpagang masamang hangin na dumirekta sa kanila. Natatawa na lang tuloy si Jericho sa grupo niya na nasa kabilang side ng bonfire. Tanggalin mo nga tong isa pang medyas ko, Ramon. Ang hirap kasing hubarin eh. Utos ni Kael. Napataas ng kilay ang malaking lalaki. Hoy, bakit ako? Pambira ka naman, Kael eh. Nakakasukay ang utos mo. Sagot ni Ramon. Hindi kasi siya naglalaba kaya ganyan yung amoy. Mas matindi pa sa anggo ng isda. Tumatawang pangaasar ni Eliseo kay Kael. Hoy, tumigil ka dyan bubuet ah. Kung ayaw mong ibusal ko to sa bibig mo. Makapagsalita to, kala mo ang bango-bango eh. Kasing amoy mo rin ang dumi ng tao pag nalipasan ng ligo. Nangaasar na sagot ni Kael kay Eliseo habang matalim na nakatitig sa binata. Napahagalpak ng tawa sina Ramon at Jericho sa sinabi ni Kael. Dapat kasi sinusunog mo na ang medyas mo para hindi na magasik ng lagim dito. Sundot naman ni Nicolas. Bumaling sa kanyang nanlilisik na titig ni Kael. Tumawa lang si Nicolas sa sariling biro. Isa ka pa, damuho. Mas matindi pa nga ang amoy ng kiligili mo kaysa sa medyas ko eh. Tugon ni Kael. Hoy, wala akong putok no? Bakit di mo kaya singutin yung medyas mo nang magkaalaman na? Inis na sabi ni Nicolas. Napaisip naman si Kael sa sinabi ng kaibigan. Dahan-dahan nga niyang itinapat ang ilong sa mga medyas niya.
Pambihira nung amoy to! Nabitawan ni Kael ang kanyang medyas sa tindi ng amoy at nahulog ito sa tabi ng apoy. Gumapang ang maliit na baga sa medyas niya. Dinampot niya ito at sinubukang patayin ng apoy na kumain ng kalahati sa medyas niya. Napangiti ang mga kasamahan niyang kabalyero habang nakatitig sa kanya. Ilang sandali pa'y natahimik ang grupo nang may marinig silang tarangkahan na bumukas sa likuran. Suminyas si Jericho. Shh! Tahimik! Naglabas ng kanilang mga espada ang grupo. Tumayo si na Jericho kasama ang nakayapak na si Kael. Dahan-dahan silang naglakad palabas sa campsite. Hawak nila ng buong higpit ang kanilang mga sandata habang naka-defensive stance at naghahanda sa pag-atake. Walang ano-ano'y nagulat sila nang biglang lumitaw mula sa madilim na sulok ang isang lalaking nakasuot ng baluti. Nanlaki ang mga mata nila nang masinaga ng liwanag ng campsite ang lalaki at lumitaw ang mukha ni Gregory sa liwanag na nakangiti sa kanila. Gregory, kumusta si Javier? Gulat na tanong ni Prinsipe Jericho. Napayuko agad ang lalaki. Masamang balita. Buhay pa siya. Sabay ngiti ni Gregory. Lumutang sa likod nito si Javier. Rumehistro sa labi ni Jericho ang isang ngiti. Javier! Ha! Salamat buhay ka! Lumapit si Eliseo kay Javier at niyakap niya ito kasama sina Nicolas at Ramon. Sumunod na lumapit kay Javier si Kael at niyakap din siya ng lalaking itinuring siyang matalik na kaibigan. Masaya ito na makita siyang buhay. Nakipagkamay naman si Jericho kay Gregory. Binigyan niya si Javier ng isang pisil sa balikat, sabay ngumiti. Natutuwa akong makita kang muli. Wika nang nakangiting si Prinsipe Jericho kay Javier. Salamat. Ikinagagalak din kitang makita. Sagot naman ni Javier habang nakangiti rin. Ilang sandali ang nakalipas. Pinakain ni Jericho ng hapunan si Javier habang nakaupo sila nang nakatalikod sa isa't isa sa tabi ng bonfire. Tulog na ang mga kasamahan nila at sila na lang ang gising. Kumakain ng kamote si Javier habang tinitignan niya si Jericho na tahimik lang. Sa palagay niya ay iniisip nito ang kinabukasan ng Terraveda kapag nawala siya. Bumaling agad sa kanya si Jericho nang mapansing nakatingin siya. Huwag ka mag-alala. Magiging maayos din ang lahat, Jericho. Maniwala ka lang. Wika ni Javier. Tumaas ang isang kilay ng prinsipe. Ano ka ba? Hindi yun ang iniisip ko. Pagod lang ako ngayon. Pagsisinungaling ni Jericho. Hindi mo kailangang isakripisyo ang iyong sarili para sa misyong to. Sambit ni Javier. Kailangan kong gawin upang iligtas ang aking mga tao. Ako na lang ang tanging pag-asa nila, Javier, kaya ayoko silang mabigo. Sambit ni Jericho. Ako ang papalit sa'yo. Biglang saad ni Javier. Pambihira ka talaga, Javier. Hindi ba't napag-usapan na natin to? Saway naman ni Jericho. Anong buhay ng isang lingkod kumpara sa buhay ng isang prinsipe? Natahimik si Jericho. Pwes, mahirap makuha ang isang mabuting lingkod kesa sa isang ungas na prinsipe, tama ba? Napangiti si Javier sa tinura ni Jericho. Hindi ako ganun kagaling kagaya ng iba. Pwede mo pa akong palitan. Marami ka pa namang mahahanap na magaling eh. Wika pa ni Javier. Tamang sinabi mo. Madali ka lang palitan. Marami akong mahahanap na iba. Mas sungit na sagot ni Jericho. Natahimik sandali si Javier. Isang bagay lang ang hihilingin ko. Alagaan mo si Michelle. Gusto kong maging masaya siya sa buhay niya. Bantayan mo siya palagi para sa akin. Pakiusap ni Jericho. Napatango si Javier. Huwag kang mag-alala. Aalagaan ko siya para sa'yo. Ngumiti sa kanya si Prinsipe Jericho. Pero sisiguraduhin kong hindi mangyayari ang binabalak mo. Poprotektahan kita, Jericho. Kahit anong mangyari. Ako ang papalit sa'yo. Bulong ni Javier sa sarili habang nakatitig kay Jericho. Sa pamamagitan ng pagsasakripisyo ng sarili, isang pangyayari ang makakapagpabago sa kapalaran ng dalawang binatang pinagbigkis ng tadhana.
Isang pangyayaring hindi nila makakalimutan habang sila'y nabubuhay. Kinabukasan, maagang naglakbay ang grupo patungo sa isla ng Pinagpala. Tinahak nila ang matatarik na bundok sa timog. Tinatawid ang mga ilog at batis sa hangganan. Sinuyod rin nila ang masusukal na gubat hanggang sa makarating sa lambak ng minahan kung saan makikita ang mga bakas sa lupa na naiwan ni Prinsesa Raya. Pinag-aralan nilang mabuti ang maliliit na marka ng kariton at kabayo na gumuhit sa malawak na lupain ng minahan. Ito ang ginamit nila para mahanap kaagad ang mahiwagang isla na bihira lamang masilayan ng karaniwang tao. Tahimik lang si Javier sa isang tabi na nagpapanggap na walang alam habang nakasunod sa mga kasamahan upang hindi siya mahalata ng mga ito. Maliban kay Gregory na binabantayan ng galaw at kilos nito. Alam kasi niya ang binabalak ng kaibigan. Binabantayan niya itong maigi kung sakaling magpadalos-dalos na naman ito. Uminto sandali si Jericho nang may mapansin siyang isang maliit na sanga ng kahoy sa dinadaanan nila. Pinulot niya ito at sinuring maigi. Kung titignang mabuti, mukha lang itong natapakan ng hindi sinasadya kaya ito'y naputol sa puno. Ngunit iba ang pakiramdam ni Jericho sa bagay na ito. Anong bagay na yan? Tanong ni Javier. Maaring natapakan lang ni Raya ang maliit na sangang ito, pero kung titignan mo, isa siyang pain. Pwedeng makatirik ang kahoy na ito kapag natapakan, pero sariwa pa ang bahaging ito. Itinuro ni Jericho kay Javier ang matulis na bahagi sa dulo ng maliit na sanga ng kahoy. Pansin ko pa, malinis ang pagkakaputol. Halatang nagmamadali si Raya sa paggawa ng pain. Palpak ang plano niya. Paliwanag ni Jericho. Namangha naman si Javier sa pag-aanalisa ni Jericho sa mga bagay-bagay na mahirap arukin ng isipan ni Javier. May napansin pang isang maliit na bato sa daan si Jericho. Pinulot niya ito at pinagmasdan. Tignan mo, tuyo ang pinakailalim, basa naman ang ibabaw. Sambit ni Jericho. Posible kayang pain din ang batong yan? Tanong ni Javier. Sumingkit ang kilay ni Jericho. Pambihira ka talaga, Javier. Paano naman magiging bitag ang isang to? Ang dapat mong isipin ay posible ang basa sa ibabaw ng batong ito ang magsasabi sa atin kung bago lamang o kanina pa umalis dito ang taong nag-iwan ng bakas na to. Base sa pagkatuyo nito ay ilang sandali pa lang ang nakakalipas. Maaaring bumalik dito si Raya o pwedeng ibang taong nag-iwan nito. Pahayag ni Jericho. Nagpatuloy na sila sa pagsunod sa inakalang mga bakas ni Prinsesa Raya. Sinundan nila ito ng sinundan hanggang makarating sila sa ibabaw ng burol. Mula sa itaas ay matatanaw naman ang isang maliit na kastilyo na nakatayo sa gitna mismo ng isla. Sa wakas ay narating at natagpuan na nila ang isla na bihira lamang nakikita. Sa palagay ko, yan na siguro ang isla ng Pinagpala. Wika ni Prinsipe Jericho habang nakatungtong sila sa ibabaw ng burol. Bumaba ang grupo at pumasok muli sa isa pang gubat. Pagkalabas nila sa kakahuyan ay nadatnan nila ang isang matandang lalaki na nakatayo at naghihintay sa pangpang. Nilapitan nito ni Jericho habang naghahanda naman ang mga kabalyero sa mga posibleng pag-atake ni Raya. Dahan-dahan na lumapit si Prinsipe Jericho sa isang matandang nakasuot ng itim na balabal. Tumigil si Jericho nang makalapit siya sa matanda. Tumingin ito ng seryoso sa kanya pagkatapos ay ibinaling ang tingin kay Javier. Napapitlag si Javier nang maramdaman niya ang magkaibang uri ng aura na dumadaloy sa buong katawan ng matanda. Sa sobrang lakas nito ay nakadama siya ng pagkahilo. Napangiti ang matanda at muling ibinalik ang pansin kay Prinsipe Jericho. Kanina ko pa kayo hinihintay. Halina kayo sa bangka ko. Malamig na boses ng matanda. Isinukbit ni Jericho ang espada niya sa scabbard niya at tumango siya sa mga kasamahan niya. Palagay niya itong taong ito ang nag-iwan ng mga bakas na nakita nila sa kakahuyan. Gayunpaman, mukhang wala namang intensyon ng matanda na saktan sila kaya naging kampante rin sila. Naunang sumakay ang misteryosong matanda sa bangka bago sumampa si Jericho at ang grupo.
Pinaandar ng matandang maliit na bangka nila patungo sa isla gamit ang mahika habang may naririnig silang tumataghoy sa ilalim ng lawa. Wala silang anumang makita sa lawa dahil sa kapal ng hamog, ngunit maririnig pa rin ang mga boses ng di matukoy na nilalang sa paligid. Tahimik lang ang matanda habang naglalayag sila at nakatuon lang ang pansin sa bangka. Ilang minuto ang nakalipas ay dumaong na rin ang bangka nila sa pangpang ng isla. Biglang huminto ang bangka nila sa tapat ng isang masikip na lagusan. Nagsibabaan kaagad ang grupo ng sumenyas sa kanilang matanda. Hindi man lang ito humingi ng bayad, gaya ng ginawa niya kina Raya at Melissa. Basta na lang itong tumango sa grupo na magpatuloy na. Pumasok sila sa kastilyo. Pagkarating nila sa loob ay sumalubong sa kanila ang malamig na hangin at ang nakabibinging ungol ng mga nilalang na dorotsa. Napatakbo tuloy sila sa takot nang lalong lumakas ang mga hiyawan na naririnig nila sa paligid. "Anong bagay na yan?" tanong ni Nicolas, sabay naglabas silang lahat ng espada nang mamataan ng isang tila malaking agila na lumilipad sa himpapawid at paikot-ikot sa tore. "Sana talaga mali ang iniisip ko dahil tiyak na mapapasabak agad tayo." Sambit ni Kael habang nakatingin din ito sa malaagilang nilalang sa himpapawid. Umikot ng isang beses ang nilalang bago lumipad pababa sa kanila. "Wyvern!" sigaw ni Jericho. Naghanda ang grupo sa patuloy na pagbulusok ng Wyvern. Umatake ang Wyvern kay Jericho. Napalihis sa kabilang direksyon ng Wyvern nang pinuntirya ito sa sikmura ni Jericho. Dahil dito, nakaagaw ng pansin ang ingay nito sa iba pang mga Wyvern na nagpapahinga sa madidilim na sulok ng tore. Dalawang Wyvern ang biglang sumulpot sa kaliwat kanan ng grupo at inatake sina Ramon at Kael na nakapwesto sa gilid ng isang silid. Tinamaan ni Kael ang isang paa ng Wyvern at napahiyaw ito sa sobrang sakit. Umakyat ang Wyvern at umikot sa ere. Sumunod naman na umatake ang isang Wyvern kay Ramon. Bumagsak sa lupa si Ramon nang mahagip siya ng mga pakpak ng Wyvern. "Ah!" Alumpihit na sigaw ni Ramon habang nilalaslas siya ng matutulis na kuko ng Wyvern. Nakalapit si Eliseo kay Ramon at hinampas niya ng espada ang Wyvern. Napahiyaw sa sakit ang Wyvern kaya mabilis nitong nilubayan si Ramon. "Buisit talaga! Makakaganti rin ako sa iyo, hayop ka!" Galit na tumayo si Ramon habang nakatingin sa Wyvern na lumalayo sa kanila. Umalibot ang dalawang Wyvern sa ibabaw ng grupo na tila naglulunsad ulit ng pagsalakay. Dahil dito, lumuhod si Javier para itago ang muka at umusal siya ng pabulong sa hangin. Hindi na siya nakatiis sa mga agresibong pag-atake ng mga Wyvern. Gagamitin na niya ang dila ni Gamora. Umusal siya ng espesyal na spell upang itaboy ang mga agresibong dragon. Matapos umusal ay tumayo si Javier kasabay ng pagkinang ng mga mata niya. Kakaibang kinang ang rumihistro sa mga mata ni Javier. Magkahalong berde at dilaw ang sumakop sa sklera ng mga mata niya habang nakatitig siya sa mga Wyvern na lumilipad palayo sa kanila. "Kita nyo na, tatakbo lang talaga ang mga yan kapag ganito ang pakikitungo natin sa kanila." Pagmamayabang pa ni Kael habang nakangiti. Bumalik na rin sa normal ang mga mata ni Javier matapos maitaboy ang mga Wyvern. "Kailangan na natin magpatuloy," wika ni Jericho. Matapos isukbit ang espada sa tagiliran, pumasok sila sa isang silid na may malaking bitak sa kisame. Naririnig nila ang mga Wyvern na lumilipad at paikot-ikot sa himpapawid. "Kami nang bahala sa kanila, kamahalan. Kailangan mong magpatuloy, pipigilan namin sila." Matapang na wika ni Nicolas kay Jericho. Tumango si Jericho sa tapat niyang kabalyero at nagpatuloy na sila sa paghahanap sa lagusan. Nanatili sa silid sina Nicolas, Ramon at Eliseo upang i-distract ang mga Wyvern para mapigilan ang mga ito sa pagsunod kina Jericho. "Mag-ingat kayo," wika pa ni Kael bago siya sumunod kina Jericho. Isang Wyvern ang biglang sumalakay ngunit tinaga ito sa dibdib ni Eliseo. Napalipad muli sa ere ang Wyvern ng lubhang masaktan sa sandata ni Eliseo.
Pinangunahan naman ni Jericho ang pagsuyod sa lugar. Nagpasikot-sikot sila sa magulong pasilyo ng kastilyo. Maraming silid silang nadaraanan. Lakad-takbo ang ginawa nila habang panakanakang tumitingin sa ere. Nakikita nila mula sa sirasirang mga bintana at paderang patuloy na pagwawala ng mga wyvern sa ere. Mukhang gutom na gutom ang mga ito at nasasabik na sa laman ng tao. Ilang sandali pa'y nakarating na rin ang grupo sa pinakagitna ng kastilyo. Natanaw nila ang isang madilim at hugis dahon na portal sa tabi ng altar. Nagliliwanag ito sa gitna ng kadiliman at nakagigimbal ang tila kuryenteng dumadaloy sa paligid nito. Malabangungot ang nilalabas nitong enerhiya sa kapaligiran na parang humihigop ng puwersa. Kasabay nito ay maririnig din mula sa loob ang nakakatakot na taghoy ng mga espiritu. May isang matandang babae ang nakatayo sa gilid ng altar. Nakasuot ito ng itim na balabal kaya hindi nila maaninag ang itsura nito maliban kay Javier na kilala na ang mahiwagang babae. Naghanda ang tatlo sa paglapit sa matandang babae. Tanging si Kael lang ang hindi handa sa pinaplano o binabalak ng mga kasama niya. Hindi madalas na may bumibisita sa akin rito. Salamat at nakapunta kayo. Wika ni Caruso. Tapusin mo na to. Hinihiling ko sa'yo na isara mo na ang tabing sa pagitan ng dalawang mundo. Galit na sagot ni Prinsipe Jericho. Hindi akong lumikha ng bangungot na to. Bakit kailangan ko itong pigilan? Sarcastic na tugon ni Caruso habang nakatitig sa grupo. Dahil ang mga inosenteng tao ay namamatay sa walang kwentang bagay na ito. Sabat ni Javier. Bumaling agad sa kanya si Caruso. Talaga? Malabaliw na pagtawa ni Caruso habang tila inaasar si Javier. Gustuhin man itong patumbahin ni Javier, ngunit wala siyang magawa para gamitin ng nakatagong kapangyarihan. Sa inis ni Kael, sumigaw ito ng malakas at sumugod kay Caruso nang nakataas ang espada. Subalit hindi natinag si Caruso. Nanatili lang itong nakatayo sa tabi ng altar. Ha! Mamatay ka na! Papalapit na si Kael kay Caruso. Ilang distansya na lang ang pagitan nila nang biglang ikinumpas ni Caruso ang kamay na parang hinawi lang ang isang damo sa harap niya. Hindi nakareact si Kael. Tumalsik ng ilang metro si Kael at nawalan ito ng malay matapos bumagsak sa lupa. Tumingin si Caruso sa nakatulalang si Prinsipe Jericho na nakatayo sa harap niya. Tila hindi ito makapaniwala sa lakas na ipinamalas ng matandang tagapagbantay ng mga mundo. Ito ba ang pinakamahusay na magagawa mo para sa mga kasamahan mo? Wika ni Caruso. Alam kong gusto mo, tugon ni Jericho. Ikaw ba ang sasalang at papayag ka bang makuha ko to? Tanong pa ni Caruso. Handa akong magbayad ng anumang hihingin mo basta itigil mo lang to. Sagot ni Jericho. Napangiti si Caruso. Sinenyasan nito si Jericho na lumapit sa kanya. Desididong naglakad si Jericho papunta sa matandang tagapagbantay. Dito na kumilos si Javier. Nagsimula siyang umusal ng pabulong upang pigilan si Jericho at itinapon nito pabalik. Bumagsak ito sa lupa at nawalan ito ng malay sa tabi ni Kael. Tumingin si Caruso kay Javier at lumapit silang dalawa sa bato ng altar. Ang altar kung saan inialay ni Melissa ang sariling buhay upang magkamit ng sapat na kapangyarihan si Prinsesa Raya. Wes, hindi nga ako nagkamali, Abner. Gusto mo talagang subukan kung hanggang saan ang kaya ko. Ibibigay mo ba ang iyong sarili sa mga espiritu upang iligtas ang iyong prinsipe? May pag-uuyam na boses ni Caruso na nakangiti. Ito ang aking kapalaran. Nakahanda na ako para dito, kaya simulan mo na. Sagot naman ni Javier at nakahanda na ang sarili. Maswerte ka. Mukhang hindi pa tapos ang oras mo sa panahong to. Kahit na gustuhin mo. Wika ni Caruso. Naguluhan bigla si Javier. Nakita niyang nawala ang ngiti ni Caruso. Tumingin ito sa tabing na may malungkot na ekspresyon at sinundan ni Javier ang kanyang tingin.
Napansin niya si Gregory na nakatayo sa harap ng lagusan. Nakangiti itong lumingon sa kanya pagkatapos ay tumingin muli sa tabing at matapang nang umiti. Medyo nabigla si Javier dahil hindi man lang niya napansin o naramdaman si Gregory na lumapit sa tabing. Kasunod nito ay lumakad papasok si Gregory sa tabing habang sumisigaw ang mga nilalang na dorotya sa loob at biglang naglaho. Mabilis na nagsara ang tabing kasabay ng pagkawala ng lalaking kabalyero. Hindi! 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 Panayang sigaw ni Javier pero di na niya naabutan ang tabing. Hindi! Bakit mo ito ginawa, Gregory? Tila hindi makapaniwala si Javier sa kanyang nasaksihan. Nakatayo siya ng mag-isa sa tabi ni Nakael at Prinsipe Jericho na walang malay nang parehong tinamaan ng spell. Kasabay ng pagkawala ng tabing ay naglaho rin si Caruso. Naglaho ito na parang bula matapos higupin ng madilim na portal. Walang nagawa si Javier kundi mapaluhod sa paghihinagpis. Ni hindi man lang niya natulungan ang matalik niyang kaibigan at itinuring niyang kapatid. Inialay ni Gregory ang sariling buhay sa kapakanan ng lahat. Matapang nitong isinakripisyo ang isip, puso at kaluluwa para sa mga kaibigan na mahalaga sa kanya at para sa nag-iisang babaeng pinakamamahal niya. Tinupad niya ng maayos ang pangako niya alang-alang sa ikaliligaya nito. Sukdulang katapangan ang ginawa ni Gregory. Walang pag-aalinlangan at buong puso niyang ibinigay ang sarili para sa ikabubuti ng nakararami. Kaya walang sino mang tao ang makakatumbas sa pagsasakripisyong ginawa niya. Dahil sa nangyari, napaiyak na lang si Javier sa sobrang galit. Wala siyang nagawa kundi umiyak at ibuhos ang lahat ng galit sa dibdib niya. Napaiyak ito ng sobra dahil wala nang kasiguruhan kung magkikita pa ba silang muli ng mabuting kaibigan niya. Ilang araw ang nakalipas. Dumating si Prinsipe Jericho sa main square habang naghihintay sa kanya sa gitna ang mga opisyales at kabalyero na nakatayo sa gilid. Dahan-dahang naglakad si Jericho sa gitna nila at inilagay niya ang isang kapa at espada ni Gregory sa ibabaw ng isang pugon habang nakatingin sa kanya sina Javier at Michelle na halatang pinipigilan lang ang pagbuhos ng emosyon. Malungkot na tumitig si Jericho sa mga gamit na naiwan ni Gregory. Gusto kong magbigay pugay ngayon kay Gregory. Malaki ang utang na loob natin sa kanya. Hindi lang ang kanyang gawa ang hindi natin malilimutan sa kanya, kundi ang lakas ng loob niya, ang kanyang tapang, ang kanyang mabuting kalooban para sa mga kaibigan niya. Mahabang wika ni Jericho. Dinala ni Javier kay Jericho ang isang sulu para sunugin ang mga gamit ni Gregory sa ibabaw ng malaking pugon. At ang kanyang hindi makasariling puso para sa marami. Huling sambit ni Jericho bago niya inihagis ang lumiliyab na sulu sa pugon. Mabilis na kumalat ang apoy kasabay ng pagkawasak ng tingin ng mga kabalyerong naging kaibigan at nakasama ni Gregory. Napaluha silang lahat sa sobrang lungkot. Hindi na nila nagawang pigilan ang mga damdamin sa pagluluksa at pakikiramay sa namayapang kasamahan na isang magiting na kabalyero. Patuloy na pinupugay ni Prinsipe Jericho ang kabayanihang ginawa ni Gregory sa loob ng konseho. Maraming magagandang salita at mga alaala ang binabanggit niya sa harap ng korte. Mga mabubuting bagay na nakita niya kay Gregory. Nagpapasalamat din siya dahil ilang beses na rin siyang iniligtas nito sa ilang mga sandaling kapahamakan sa kanyang buhay. Siya ang pinakamarangal na kabalyero na nakilala ko. Ibinigay niya ang kanyang buhay para sa ating lahat. Patuloy na sabi ni Jericho. Umiiyak si Michelle habang pinapanood niya ang pugon na nasusunog sa labas ng kastilyo. Nakatingin rin si Javier at mga kabalyero na may pusong nalulungkot habang ang espada'y nagsimulang umusok at kainin ng apoy. Lumapit si Prinsipe Jericho kay Michelle at hinawakan niya ang isang kamay ng dalaga. Hindi niya isinakripisyo ang sarili niya para sa Theraveda. Nakiusap ako sa kanya na bantayan kanya at protektahan kahit na anong mangyari. Nangako siya sa akin na tutuparin niya to.
tapat siya sa kanyang salita. Umiiyak na saad ni Michelle. Napaisip naman si Jericho sa mga sinabi ni Michelle pagkatapos ay ipinatong niya ang isang kamay sa balikat at iniwan niya na ang dalaga sa tabi ng bintana. Patuloy ang pag-iyak ni Michelle habang nakatitig siya sa lumalaking apoy sa gitna ng main square. Samantala, sumisigaw naman si Prinsesa Raya sa sobrang galit sa loob ng kanyang bahay. Pinagbabasag niya at itinatapon sa paligid ang ilang kanyang mga ari-arian. Galit na galit ito nang malamang buhay pa si Prinsipe Jericho. Nasa likuran lang niya si Aragon na siyang naghatid ng masamang balita kay Raya. Napakaswerte pa rin ni Jericho kung tutuusin. Pero huwag ka mag-alala, marami pa tayong oras para tapusin siya. Wika ni Aragon. At si Michelle? Galit na tanong ni Raya. Nagkataon lang na natagpuan siya ni Rigor sa palengke at tinulungan niya itong gumaling. Sagot ni Aragon. Hindi lumingon si Raya. Hindi. Nagkakamali ka. Hindi tayo napigilan ng swerte. Alam kong si Abner yon. Siya ang sumira sa lahat ng plano natin. Galit na paliwanag ni Prinsesa Raya. Abner? Sino naman siya? Taka ni Aragon. Binalaan ako ni Caruso tungkol sa kanya. Sinabi niya na siya ang aking kapalaran at ang aking kapahamakan. Siya ang humadlang sa atin. Sigurado ko sa bagay na yan. Pahayag ni Raya na ikinagulat ni Aragon. Ibig sabihin lang nito ay hindi lamang sina Michelle at Jericho ang tinik sa lalamunan nila, kundi pati na rin si Abner. Napabuga ng hangin si Aragon. Anong dapat gawin? Tanong ni Aragon. Hanggat nabubuhay siya, hinding-hindi ko makukuha ang nararapat sa akin. Lumingon si Raya kay Aragon na nanlilisik ang mga mata. Dapat mo akong tulungan na mahanap siya para ako mismo ang tatapos sa kanya. Umalis si Raya sa bahay at napabuntong hininga na lang si Aragon. Pihadong matatagalan pa ang pag-angkin niya sa trono dahil panibagong mga pagpaplano na naman ang gagawin nila.